Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Pahabol lang po ito ha. Nagka-intereso ako rito eh. 3 hours ago ito. Kapatid ni Mayor Alice Go, nagsalita na. Ito pamagat nito ha. 3 hours ago ito at meron ho siya 61,000 views. Oo. Pakinggan ho natin kung naniniwala kayo ha. Ako nga pala ang kapatid ni Alice Go na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Nagsalita na ang babaeng kapatid ng controversial mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Go, na kinilalang si Sheila Leal Go, at ito ang kanyang nakakapanindig balahibo na revelasyon na tiyak na ikakagulat niyo. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe. Kamukha niya ho eh. And click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Imbis na malinawan, mas dumami palalo ang tanong tungkol sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa muling pagharap niya sa Joint Committee hearing ng Senado hinggil sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Sa pagdinig, inusisa ng mga senador ang mga detalye sa birth certificate ni Mayor Alice. Sa pagbusisi kasi ng mga senador, nadiskubring may 2 pa siyang kapatid sa amang si Angelito Go at inang si Amelia Leal. Natanong tuloy kung bakit ngayon lang ito inamin ng alkalde. Katwira naman ng alkalde na ayaw lang umano niya madamay pa ang kanyang mga kapatid. Dito lalong naintriga ang mga senador sa birth certificate kasi nila ng mga sinasabing kapatid ni Mayor Alice. Nakasaad sa papel, nakasal ang kanilang mga magulang. Taliwas sa unang pahayag ng alkalde na anak siya sa labas na kasambahay ng kanyang ama, ang ina na hindi na niya nakita paglaki. Pero ang nakapagtataka, magkakaiba ang nakarehistrong petsa ng kasal ng kanilang mga magulang. Dahil sa mga hindi nagtutugma ng mga sagot ni Mayor Alice Go, lalong lumakas ang hinala ng mga senador. Tingin nila na posibleng hindi talaga totoo ang mga sinasabing mga magulang ng alkalde. Natanda ang una ng sinabi ni Mayor Alice na ang kanyang tatay mismo ang nagparehistro sa birth certificate niya. Ito raw mismo ang naglagay sa mga personal na detalye ni Mayor Alice Go. Bibigay ho tayo ng reaksyon dito. Sana kayo rin. Pero base sa fact-finding ng Philippine Statistic Authority, walang birth o kahit marriage record ang mga di umano'y magdulang ng alkalde. Sa kabila ng mga questionabling detalye sa pagkatao niya, iginiit ng kampo ni Mayor Alice Go. Talagang napakahirap pong lumusot nito. Ito ang kinalasadlakan nito si Alice in Wonderland, no? Ewan ko kung kayang ilusot ng kanyang mga abogado ito. Oo, ng mga Pilipino, Harry Roque, marami ha. Pati nga si Chis Escudero eh. Parang marami ako nakikita. Iniimbandahan pa to eh. Na hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanya at wala raw silang dapat na patunayan. Samantala ngayong araw, nagsalita na ang kapatid ni Mayor Alice Go na si Sheila Leal Go na idinaan niya. Ito ang nakakapagtaka mga pre. Kapatid mo eh. Kaya ito parang, pero yung parang hindi ko kapanipaniwala, di ba? Parang yung kapatid din ng asawa ko, hindi ko rin kapanipaniwala ang kanyang ginawa. Parang ito rin ha. Pakinggan mo natin. Niya sa isang kilalang social media personality upang ikwento ang tunay na pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice. Pero kamukha niya ho yung kapatid, kamukha niya rin kapatid niya eh. Oo. Totoo siya sabi nito, nakakapanindig balahibo. Pakinggan mo. Go, at ito ang kanyang matinding revelasyon. Panuurin ang nakakakilabot sa likod ng maamong mukha ni Mayor Alice Go. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ako nga pala ang kapatid ni Alice Go na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, yun ho ang inaano ko, triad. Ito ho ang triad na sinasabi. Ito ho yung sa hearing ho nung panahon nitong si Duterte. Sa Senado sa Senado. Binanggit ni Trillanes, ni Senator Trillanes na
yun nga, si Pulong, na may tattoo siya sa likod na dragon, na ito'y katunayan, na itong Pulong na to, miyembro ng triad, ayon kay Las Cañas. Diba? Ay, sa source ni tama, Las Cañas. Isa itong organized syndicate sa China. Kung merong Yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Pinagpitignan ko yung buka ng bibig niya eh. Hindi naman yung buka ng bibig niya, tsaka sinasabi niya, parehong totoong siya ang nagsasalita eh. At hindi ho siya, hawig ho siya maaaring hindi niyo nakikita dahil malabo. Pero hawig ho niya si Alice in Wonderland. Tuloy. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sea, sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. 2 years din kami nag-training. Ang hirap maging espiya, pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aaral ng Tagalog. Pansin nyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talaga ang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplanasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, wag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice. Para totoo yung sinasabi niya na madaling mauto ang mga Pilipino, pera lang ang katapat, di ba? 500 nga lang, boboto ka na eh. Tuloy. Sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa COMELEC checking as a mayor candidate. Akalain mo yun, pera lang talaga ang katapat. And the rest of the story ay alam niyo na. Nanalo si ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site at pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang pogo site na ito at na-trace kay ate. Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang circus lang. Nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ng Chinese government sa circus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate. Nasa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi mahilig sa mga gantong story ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niyang maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Di ko na rin alam kung ano nangyari, kung sinabi niya ba o hindi. Di ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or triad dahil pinili niya ang Pilipinas.
no comment on the treatment, pero papatunayan namin na Pilipino si Mayor Alice Go, meron siyang birth certificate, yung sinabi niya totoo, yung nanay niya ay kasambahay. Tignan niyo yung birth certificate, nakalagay occupation ng kanyang nanay doon, a housekeeper. Meron siyang Filipino passport, wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Wala ho ibang kinikilalang bansa si Mayor Go, kundi Pilipinas lang. Ayaw nga niya magsalita ng dahil kahit anong pilit sa kanya, dahil ang mother tongue niya ay Tagalog. Sir, bakit hindi raw nahanap yung birth certificate ng parents? Ng nanay in particular? Hindi, yun na yung hindi siya involved sa pagkuha ng kanyang birth certificate. Ang nakita niya, yun na yung inabutan niya. At yun yung sinagot niya. Buong tapang sinagot ni Mayor. Yung yung abogado ang nagpapaliwanag, ha? Lahat ng tanong ng mga senador, kita nyo naman lahat na binuhos kay Mayor, pero hindi na tinag si Mayor. Sabi niya talaga, na Pilipino ako. At wala akong ibang bansa. Saan nyo ako i-deport? Diba? Pilipinas lang. Ito lang. At hindi niya iiwanan yung Bamban Tarlac. Yun lang po. Maraming salamat. Mayor, you confirm? Iwanan mo Bamban? Hindi ko pa iwanan ng Bamban at ako po ay isang Filipino. Oh, yun lang po. At lalo-lalo na po hindi pa ako spy. Okay. Ulitin mo. Sinabi mo. Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Thank you. Isang maligaya. Yun lang po mga boss, konti lang po yun, no? Ano po masasabi nyo mga ka-warriors? Ha? Tungkol ho dito sa balitang ito. Para sa akin, totoo ang mga sinasabi ng sinasabing kapatid. Tsaka kamukha niya eh. Oo. Tsaka yun nga, nag-aral sila. Pinakamahirap sa kanila, no, tinetrain sila na pagiging spy. Ang mag-aral na salitang Tagalog. Oo. Kaya nakita nyo raw, very basic yung mga pananagalog ni Alice Go. Diba? Hanggang dito na lang po mga boss. Good night. Mag-comment po kayo dyan sa short vlog na yan. Tungkol dyan sa kapatid ni Alice Go. Kung ako tatanungin nyo, siguro, pwede rin gawin ng kapatid niya kasi, kumbaga sa ano eh, sabit na eh, no? Pero anyway, no comment pa rin tayo. Magandang gabi po. God bless, dasal. Pero nakakatakot po yun. Kung totoo yun, ha? Kung totoo yun. Pero kung ako tatanungin nyo, parang wala akong binabasa yung babae. O wala akong binabasa yung babae. Magandang gabi po.